Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Ang Life Basics Media, ang nangungunang pinagmumulan para sa pagpapabuti ng buhay sa Pilipinas, ay nag-aanyaya sa iyo sa Brian Tracy, mga sekreto ng mga sariling yumaman na milyonaryo. Salamat sa pagiging narito. May magandang balita ako para sa iyo. Mas maraming tao ang kikita ng higit pang pera sa susunod na mga taon kaysa sa lahat ng kasaysayan ng tao. Noong taong 1900, mayroong 5,000 milyonaryo sa Amerika. Noong taong 2000, mayroong 5 milyong milyonaryo. May pagtaas ng 1,000 beses. Ngayon, may pagkakapantay-pantay noong 2001 hanggang 2002. Sa huling 2 taon, ang bilang ng mga milyonaryo ay tumaas ng 33%. Umabot ito sa 8.2 milyong milyonaryo sa Amerika, at halos lahat sila ay mga sariling yumaman, na nangangahulugang nagsimula sila ng walang maipagmamalaki, alam muna, o bintana na pwedeng itapon, at nagtagumpay sila sa loob ng isang henerasyon. Kapag tiningnan natin ang pinakamayayaman na mga tao sa Amerika ngayon, si Warren Buffett, Michael Dell, syempre si Bill Gates, Paul Allen, at ang pamilya Walton, lahat sila ay mga multi-bilyonaryong gawa sa unang henerasyon. Mayroon tayong ekonomiyang nagkakahalaga ng $12 trilyon ngayon na lumalaki sa rate na 5 hanggang 600 bilyong dolyar kada taon, at ang lahat ng perang iyon ay dumaan sa mga kamay ng sinuman, at ang trabaho mo ay siguruhing dumaan ito sa iyo at may kakaunti itong nag-iwan. Maganda ba ang layunin na iyon para sa araw na ito? At ang trabaho ko ay ipakita sa iyo kung paano ito gawin. Ang magandang balita ay nandito lahat ng mga sagot. Ang mga sariling yumaman na milyonaryo ay nahanap, sinaliksik ng lubusan. Sila ay inanalisa, ininterview ng daan-daang libo at milyon-milyon. At ang alam natin ay eksaktong sino sila, ano ang kanilang ginagawa, kung paano sila mag-isip, kung paano sila kumilos, ang mga desisyon na kanilang ginagawa, ang mga bagay na kanilang ginagawa at hindi ginagawa. At ang kamangha-manghang bagay ay ito, kung gagawin mo ang ginagawa ng ibang matagumpay na tao, sa bandang huli, makakamit mo ang parehong resulta na kanilang nakakamtan. Ngayon, ang ilan ay nagsasabi, "Hey, nagsimula ako ng walang pera, at alam mo, wala akong pera ngayon." Sumama ka na sa pila. Walang may pera. Karamihan ng tao ay walang-wala sa kanilang mga 40s at 50s. Kaya kung walang kang pera ngayon, isa ka lamang sa kanilang grupo. Ang tanong lamang ay, mananatili ka ba roon? At ang sagot ay hindi. Ngayon, noong nagsimula ako sa mga taong ito maraming taon na ang nakalipas, ako ay nagmula sa napakahirap na umpisa. Hindi ako nagtapos sa mataas na paaralan. Natapos ako sa kalahati ng klase na nagpapagana sa tuktok na kalahati. Oo, noong umalis ako sa eskwelahan, ako ay nag-drop out sa mataas na paaralan. Maaari lamang akong makakuha ng mga trabahong pampaggawa. Sinabi sa akin, sa pamamagitan ng paraan, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kung hindi ka kukuha ng magandang mga marka, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Kung hindi ka papasok sa kolehiyo, hindi ka magtatagumpay, at iba pa. At naniniwala ako roon sa mahabang panahon hanggang sa natuklasan ko na may daan-daang libo, milyon-milyon ng mga tao na nag-drop out sa mataas na paaralan, na naging milyonaryo at bilyonaryo rin. Ang dahilan kung bakit sinabi ko iyon sa iyo, by the way, ay, huwag mong hayaan na humadlang ito sa iyo. Huwag mong hayaan na anumang karanasan na naranasan mo sa buhay mo ay maging sagabal sa iyong potensyal, dahil may daan-daang libo ng mga tao na mas malala pa ang pinagdaanan kaysa sa anumang masasabi mo, na nakamit ang mga kamangha-manghang bagay. Kaya, nagtrabaho ako sa mga trabaho sa paggawa ng ilang taon. Nagtrabaho ako sa konstruksyon, nagtrabaho ako sa mga taniman at ranch,
nagtrabaho ako sa mga pabrika na naglalagay ng mga nut sa mga bolt oras-oras. At isang araw, sa gitna ng pagka-frustrate, nagsimula akong magtanong ng tanong na ito, bakit nga ba may ilang tao na mas matagumpay kaysa sa iba? Ngayon, sa Biblia, may linya na nagsasabing humahanap at makakasumpong, sapagkat ang lahat na humahanap ay nakakasumpong, itanong at bubuksan ang pinto. Kaya, nagsimula akong magtanong sa ibang matagumpay na tao, ano ang ginagawa nyo na kaiba sa akin? At sinabi nila sa akin, at ginawa ko iyon, at mas magandang mga resulta ang aking nakamtan. Napasok ako sa pagbebenta nang hindi na ako makakuha ng trabaho sa paggawa, tulad ng marami sa inyo. At sa pagbebenta, napansin ko na ang isa sa mga kasamahan ko sa kumpanya ay kumikita ng 10 beses ng higit pa kaysa sa sinuman, at siya ay nagbebenta ng parehong produkto, sa parehong opisina, sa parehong presyo, sa parehong mga tao, sa parehong mga kondisyon, at kumikita siya ng 10 beses ng higit pa kaysa sa sinuman. Kaya, nagpunta ako at tinanong siya, ano ang ginagawa mo na kaiba sa akin? At sinabi niya sa akin, at ginawa ko iyon. Ngayon, ano? Natuklasan ko, na nagbago ng aking buhay at nagdala sa atin dito ngayon, ay, natuklasan ko ang batas ng sanhi at epekto, ang batas ng pagtatanim at pag-ani, aksyon at reaksyon, ay ang pinakamahalaga, ang dakilang universal, o bakal na batas ng universo. Ang sinasabi nito ay na lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa isang dahilan, na walang mga hindi pinanggalingan na epekto, na kahit hindi natin alam kung ano ang nagiging sanhi ng epekto, sinusundan natin ito pabalik. Ito ang batayan ng proseso ng siyentipiko, ng lahat ng pananaliksik sa medisina, ng lahat ng pamamahala, ng lahat ng negosyo. Kung maaari mong itakda ang isang epekto na gusto mo, maaari mong sundan ito pabalik at hanapin ang isang taong sa isang panahon ay hindi nagkaroon ng epekto na iyon at pagkatapos alamin kung ano ang kanilang ginawa at pagkatapos gawin ang parehong mga bagay, at sa bandang huli ay makakamit mo ang parehong mga resulta. Sinasabi namin na ang tagumpay ay hindi isang aksidente, ang pagkabigo ay hindi isang aksidente. Iniwan ng tagumpay ang mga bakas. Kaya kung susundan mo lamang ang mga bakas ng iba pang matagumpay na tao, hindi kahit saan ka nagsisimula, sa bandang huli ay makakarating ka sa parehong lugar na kanilang nararating. Ito ay isang pagkagulat para sa akin dahil, at natutunan ko mamaya sa psikolohiya sa pamamagitan ng biyahe, na isa sa dalawang pinakamahalaga na kailangan natin upang maging masaya at malusog ay ang pakiramdam ng kontrol, ang pakiramdam na tayo ay may kontrol sa ating mga buhay, na ang mga bagay ay nangyayari para sa isang dahilan, at ang pakiramdam ng koherensya, ang pakiramdam na ang mga bagay ay magkasama ng maayos. Nang natanto ko na ang batas ng sanhi at epekto ay nagpapaliwanag ng lahat, ako ay napahanga. Kaya sa benta, ako ay umakyat sa tuktok ng aking puwersa sa benta. Nagbasa ako, natuto, nag-attend ng mga kurso, at lalo na, ina-apply ko ang aking natutunan. At pagkatapos, nang pumasok ako sa pamamahala ng benta, muli akong nagbasa ng mga aklat, kumuha ng mga kurso, at humingi ng payo. At nang pumasok ako sa real estate, importasyon, pagpapaunlad, at pamamahagi ng manufacturing sa buong serye ng mga negosyo sa loob ng mga taon, ang unang bagay na ginawa ko ay nagtanong, paano ito gumagana? Paano nakakamit ng mga tao ang tagumpay sa larangang ito? At pagkatapos ay sinarili ko ang aking sarili at lubusang nagpakalunod. Ginugol ko ang oras at oras sa pag-aaral. At pagkatapos, ginawa ko ang ginagawa ng mga pinakamatagumpay na tao. Interesanteng punto, sinasabi natin na ang kalikasan ay neutral. Sa ibang salita, hindi mahalaga sa kalikasan kung sino ka. Hindi niya iniisip kung ikaw ay matangkad o maliit, lalaki o babae, kayumanggi o puti, edukado o hindi edukado. Hindi mahalaga sa kalikasan.
Ang lahat ng mahalaga sa kalikasan ay gawin mo ang ginagawa ng mga taong matagumpay. Parang paggawa ng isang recipe. Hindi mahalaga sa kalikasan kung sumusunod ka sa isang recipe. Kung susundan mo ang recipe ng eksakto, makakakuha ka ng lutuin. Hindi mahalaga sa kalikasan kung sino ang gumagawa nito. At iyan ang kahangahangang bagay sa ating lipunan, ito ay halos tulad ng katarungan, ito ay bulag. Hindi mahalaga sa kalikasan. Sa katunayan, maraming tao na hindi kasing talino at hindi kasing magaling tulad mo ang mas nangingibabaw sa iyo, hindi dahil sila ay mas mahusay, kundi dahil sinusunod lamang nila ang mga pinatunayan na pamamaraan ng tagumpay. Walang bagay na makakapigil sa iyo. Masakit na makita ang isang taong mas mababa ang talino kaysa sa iyo na kumikita ng mas malaking pera kaysa sa iyo, di ba? Mayroon kang ganoong karanasan. Kaya ang ginagawa natin ay gumagamit tayo ng mga napatunayang pamamaraan ng tagumpay. Hinahanap lang natin kung ano ang mga ito at ginagawa natin sila ng paulit-ulit. Maigsing punto, walang gumagana sa unang subok. Okay, maunawaan mo sana iyon. Walang gumagana sa unang subok. Ano ang karaniwang bilang ng pagtatangkang ginagawa ng isang tao sa isang bagong layunin bago sila sumuko? Maaari mo bang hulaan? O, ang karaniwang bilang ay mas mababa sa isa dahil karamihan ng tao ay sumusuko bago pa man nila subukan kahit isang beses. Sinasabi nila, iyan ay isang magandang layunin. Gusto kong maging may kalayaan sa pinansyal, at pagkatapos ay sumusuko na sila. Hindi man lang nila sinusubukan. Sinasabi nila, pero hindi ko magawa dahil dito at dahil doon, at iba pa, at pagkatapos ay lumilipat sila sa isang kahangahangang lugar na tinatawag na Isla ng Linggo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Isla ng Linggo? Balang araw magsisimula ako ng pag-iipon. Balang araw makakalaya na ako sa utang. Balang araw mawawala ang aking timbang. Balang araw magsisimula ako ng negosyo. Balang araw magiging seryoso ako sa aking pinansyal. At karamihan ng tao ay namumuhay sa isla ng balang araw. Ang trabaho mo at ang trabaho ko ay iboto ang iyong sarili mula sa isla, di ba? At simulan natin ang pagkontrol sa ating buhay. Mga ilang taon na ang nakalilipas tinawagan ako ng isang kilalang negosyante at tinanong niya ako kung maaari akong magbigay ng talakayan para sa kanyang 800 negosyante na may hiwalay na mga prangkisa sa kanyang organisasyon tungkol sa kung paano maging isang self-made milyonaryo. At sinabi ko, oo. Kapag ikaw ay isang bata pang tagapagsalita, sumasang-ayon ka na magsalita sa anumang paksa. Oo, magsasalita ako sa paksa na iyon. At katulad ko lang ng karamihan ng tao noong bata ako, gusto kong maging isang milyonaryo sa oras na ako ay 30, at nang ako ay mag-30, ipinagpaliban ko ito hanggang 35. At habang ako ay nasa 35 na, ipinagpaliban mo ito hanggang 40. At pagkatapos ay parang hindi mo na lang tinitingnan iyon. Nakakalimutan mo na ito, at pakiramdam mo ay ang baraha ay laban sa iyo. Mga 38, 39 na ako nang tinawagan niya ako at tinanong ako. Sinabi ko, sigurado, walang problema. At sinabi ko, ngayon ano ba ang alam ko tungkol sa mga self-made milyonaryo? At ito ay isang nakakagulat, wala akong alam. Alam ko na sila ay mayroong higit sa $1,000,000, pero iyon ay isang tunay na batayang kaalaman, alam mo ba? Kaya nagsimula akong mag-isip, ano nga ba ang alam ko tungkol sa kanila? Kaya sinimulan kong pag-aralan sila. At doon ko natuklasan na sila ay lubos na pinag-aralan ng mabuti kaya alam na natin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa kanila. Sila ay isang pinagmula ng kahangahangang pagkahilig, at mayroong 50 taon ng pananaliksik. Kaya nagsimula akong magbasa ng mga pag-aaral at alamin kung saan sila nagmula at kung ano ang kanilang ginawa at kung paano sila nag-iisip at kung saan sila nagsimula at ang mga desisyon na kanilang ginawa at ang uri ng mga tao na sila.
Isa sa mga bagay na natutunan ko, sa pamamagitan ng paraan, ay na ang pagiging isang self-made milyonaryo ay hindi ang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang uri ng tao na dapat mong maging upang maging isang self-made milyonaryo. Kailangan mong maging isang lubos na iba't ibang tao. Sinabi ng kaibigan ko, isa sa aking mga kaibigan ay nagsasabi na upang makamit ang isang bagay na hindi mo pa naabot. Bago ka maging isang taong hindi mo pa naging dati, at ito ay isang tunay na importanteng kaalaman. Ang mga katangian na kailangan mong pagyamanin, mga katangiang nasa loob upang maging isang self-made milyonaryo, ay mga kahangahangang katangian na gumagawa sa iyo ng lubos na mas mahusay na tao. Hindi lamang mas mahusay sa pagkatao, determinasyon, disiplina, paggawa ng desisyon, lakas, at iba pa, kundi ginagawa kanilang isang mas mahusay na tao. Sila ay nagpapakumpleto sa iyong pagkatao sa isang mas mahusay na paraan. Kaya ang tunay na gantimpala ng pagiging mayaman ay hindi dahil mas marami kang maaaring kainin, dahil gaano pa karaming pagkain ang maaari mong kainin, gaano pa karaming damit ang maaari mong isuot, dahil ito ay ang uri ng tao na maaari kang maging, at pagkatapos ay ang uri ng mga tao na iyong iniuugnay, ang uri ng buhay na iyong mayroon. Kaya ang mga bagay na aming pag-uusapan ngayon, at alam ko na kayo ay ilan sa pinakamatalinong mga tao sa ating bansa, kaya bibigyan ko kayo ng mga ideya na ito ng mabilisan, katulad ng paghahati ng baraha. Ang aking natuklasan sa aking pananaliksik ay mayroong isang serye ng mga katangian na mayroon ang mga self-made milyonaryo. Kung mayroon ka ng mga katangiang ito, ang iyong tagumpay ay halos tiyak na, at kung wala ka ng mga katangiang ito, ang mga katangian ay maaaring matutuhan. Ang unang punto ay ang lahat ng mga gawi sa negosyo o benta ay matututunan, lahat ng mga gawi sa pinansya ay matututunan. Kung kaya mong magmaneho ng sasakyan, maaari kang matuto ng anumang kasanayan. Kung kaya mong magmaneho ng sasakyan, maaari kang matutunan ng kasanayan. Ngayon, ang pangalawang punto ay malamang na ikaw ay isa lamang na kasanayan ang layo mula sa pagdedouble ng iyong. Ang iyong kita ngayon, malamang na isa ka lang na kasanayan ang layo mula sa pagtatawid sa iyong sarili patungo sa pagiging isang self-made milyonaryo. Ito ay lumalabas na totoo para sa halos lahat, at kung hindi mo alam kung ano ang kasanayang iyon, baka sa paglipas ng panahon na magkasama tayo ay biglang lumitaw sa iyo. Pero ano man iyon, kailangan mong alamin at magtrabaho dito dahil ito ay matututunan. Isa itong matututunan na kasanayan. Sinasabi ng mga tao, hindi ko ibig sabihin na hindi ako magaling sa pera. Tigilan mo na yan. Ang totoo sa bagay na yan ay maaari kang matuto ng mga bagay na kailangan mong matutunan upang makamit ang anuman na iyong gustong makamit. Kaya ang mga sekreto ng tagumpay ng mga self-made milyonaryo, bigyan mo ang iyong sarili ng iskor mula 1 hanggang 10, at kung mahina ka sa isa sa mga ito, maaaring sapat na upang pigilan ka. Kung malakas ka sa lahat ng mga ito, wala nang limitasyon sa iyong magagawa. Ang una ay mangarap ng malalaking pangarap. Mangarap ng malalaking pangarap, praktisahin ang tinatawag na back from the future thinking, at magproyekto palabas. Gumawa ng isang pangitain ng iyong sarili na masaya, malusog, mayaman, payat. Praktisahin ang ginagawa ng mga nasa itaas, na tinatawag na idealization. Magproyekto ka ng ilang taon sa hinaharap at isipin mo na ang iyong buhay ay perpekto sa lahat ng paraan. Isipin mo na wala kang anumang limitasyon. Isipin mo na mayroon kang lahat ng oras at pera at mga kaibigan at mga kakilala at edukasyon, lahat ng karanasan, at na maaari mong maging, magkaroon, o gawin ang anuman na nais mo sa buhay. Kung maaari kang magkaroon, ano ang magiging iyon? Kung ang iyong buhay ay perpekto sa loob ng 5 taon, ano ang magiging itsura nito? Magkano ang iyong kikitain? Gaano karami? Magiging karapat-dapat ka ba? Anong uri ng pamilyang buhay ang magkakaroon ka? Anong uri ng kalusugan ang magkakaroon ka?
Anong uri ng sasakyan ang magmamaneho ka? Anong magiging buhay mo kung maaari mong pahipo ang isang mahiwagang tungkod at gawing perpekto sa lahat ng paraan? Ngayon, ang aming natuklasan ay ito. Ang simula ng mga malalaking kayamanan at tagumpay sa buhay ay para sa iyo na magkaroon ng isang pangarap o pangitain ng isang kahangahangang kinabukasan. Narito ang isang ehersisyo na ibinibigay namin sa mga tao sa aming mga manunood. Kumuha ng isang piraso ng papel at gawaing tinatawag na isang listahan ng pangarap. Ngayon, isipin na ito ay parang listahan ng Pasko ng isang bata at nagbibigay lamang ito sa iyo ng kalayaan na sumabog at isulat ang lahat ng bagay na maaari mong maisip na maaaring mo gustuhin. Mayroon akong isang kaibigan na tinuruan ko nito, at siya ay napakasigla tungkol dito. Bumili siya ng spiral na talaan at nagsimulang magsulat, at tinitingnan niya ang dyaryo, at ang bawat bagay na nakita niya sa dyaryo na maganda, isinulat niya ito. Sa paaralan, siya ay nagtapos sa unang pagkakataon na may 330 mga layunin. Sa katapusan ng buwan, mayroon siyang 500 bagay na gustong-gusto niya. Ang kakaibang bagay ay ang kanyang buhay ay sumabog. Ipinasok niya ang batas ng pag-akit, at nagsimulang umakit sa kanyang buhay ang mga tao, kalagayan, ideya, mapagkukunan, kaalaman. Ito ay nagsimula na ilipat siya patungo sa pagtatagumpay ng mga layunin at nagsimulang ilipat ang mga layunin patungo sa kanya. Ang pangalawang bagay ay gawin ang iyong pinakagusto na gawin. Kapag natagpuan mo ang mga taong talagang matagumpay sa buhay, may mga tao na gumagawa ng kanilang paboritong gawain. Iniibig nila ang kanilang trabaho. Ang mahusay na tuntunin para sa tagumpay sa buhay ay ang hanapin ang isang bagay na iyong iniibig na gawin at saka hanapin ang paraan upang kumita habang ginagawa ito. Ngayon, kapag natagpuan mo na ang iyong paboritong gawain, ito ay magiging isang bagay na nagbibigay sa iyo ng enerhiya, nagmumotibo, at nagpapasigla sa iyo. Malamang na ito ay isang bagay na itinakda mong gawin mula nang ikaw ay ipinanganak. At kapag tinanong mo ang mga self-made millionaires kung anong uri ng trabaho ang kanilang ginagawa, madalas nilang sasabihin, hindi pa ako nagtrabaho sa buong buhay ko, ginagawa ko lang ang gusto kong gawin. May isang nagtapos ng aking kurso na lumapit sa akin at sinabi, alam mo, iyon ay nakakatuwa. Sinabi niya, noong bata pa ako, mahal na mahal ko ang pag-aaral ng mga eroplano. Kumuha ako ng mga libro tungkol sa eroplano at may mga modelo ng eroplano ako at mga laruan ng eroplano. At pagkatapos, sumali ako sa mga kompetisyon ng mga eroplano na kontrolado sa layo. Sinabi niya, noong ako'y lumaki at pumasok sa paaralan, nag-aral ako ng aeronautical engineering. Sinabi niya, ngayon, 35 na ako. Sinabi niya, mayroon akong 3 kumpanya. Ang isa ay nagtatayo ng mga maliit na eroplano, ang isa pang nagre-repaso at nagseserbisyo sa mga maliit na eroplano, at ang isa ay nasa pagpapaupa at pangungupahan ng mga matalinong eroplano. Sinabi niya, hindi pa ako nagtrabaho sa buong buhay ko, naglalaro lang ako ng eroplano mula pa noong bata pa ako. Kaya isa sa mga bagay na maaari mong gawin ay bumalik sa panahon noong bata ka pa, bilang isang bata, sa pagitan ng mga edad na 7 at 14, bago mo natuklasan ang mga lalaki o babae, at ano ba talaga ang iyong paboritong gawin. At madalas na makikita mo na sa loob nito ay mayroong isang bagay na itinakda mong gawin bilang isang adulto. Ang numero 3 ay ang pagpapasikap sa kahusayan. Ngayon, ito ay talagang mahalaga, at mayroon akong isang mahirap na panahon dito bilang isang binata, dahil hindi ako magaling sa kahit ano, hindi ako kailanman napili para sa anumang koponan, at kung napili man ako ang unang tinanggal. Nakakuha ako ng mababang marka sa bawat klase, na sinibak sa maraming trabaho. Kahit na sinibak ako sa isang trabaho, sa pagpampa ng gas minsan. Maari mo bang isipin iyon? Sinibak dahil sa pagpampa ng gas dahil hindi ka magaling.
Lumabas sila at sinabi, hindi ka magaling sa pagpampa ng gas. Paano naman yun? Hindi naman makapampa ng gas ang mga matandang babae at mga bayani. Hindi ako magaling sa pagpampa ng gas anuman kaya sinibak ako. Nagpalipat-lipat ako ng trabaho, at saka ko natuklasan na lahat ng taong matagumpay ay mahusay sa kanilang ginagawa. Alam mo ba ang lumang tanong na tinanong nila kay Willie Sutton, ang magnanakaw sa bangko? Bakit ka magnanakaw sa mga bangko? Sinabi niya, doon nandoon ang pera. Ganun din, ang pagiging nasa tuktok ng 10% ay nasaan ang pera. Kaya kailangan mong bayaran ang anumang halaga at magawa ang anumang sakripisyo upang makapasok sa tuktok 10 sa iyong larangan. Ngayon, heto ang magandang balita, kung ginagawa mo ang iyong paboritong gawain, gusto mong maging nasa tuktok 10 sa iyong larangan. Kung hindi mo gustong maging mahusay sa iyong ginagawa, ibig sabihin ay nasa maling larangan ka. Ibig sabihin lang nito ay itinatali mo lang ang iyong oras, ikaw ay patuloy na lumulutang. At maraming mga tao na nasa kanilang larangan, at ginagawa nila ang kanilang trabaho, at alam mo, uuwi sila sa gabi, hindi nila iniisip ang kanilang trabaho at iba pa. At ang ganitong uri ng pananaw ay nangangahulugang wala kang kinabukasan, mayroon kang napakahinayang kasalukuyan. Ang tunog ng pagkakalantad na iyong naririnig ay ang pagbasag ng yelo. Sa ilalim ng iyong paa, okay, at napakababa mo. Wala kang kinabukasan dahil kung hindi mo ginagawa ang iyong paboritong gawain at hindi mo ibinubuhos ang buong puso mo dito, ikaw ay lamang nagpapakalat. Ngunit ang bawat isa ay nilikha upang mayroong isang bagay na iyong iniibig na gawin na maaari mong gawin ng maayos. At ang katotohanan na iniibig mo ito ay nagpapahiwatig na malamang na mayroon ka ng kakayahan na magtagumpay dito. Kaya't gumawa ng desisyon na makapasok sa nangungunang 10%, at hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang nagbago sa aking buhay. Narito ako, nag-aalala sa aking late 20s, at natutunan ko ito. Ito ay isang natatanging kaisipan, lahat ng nasa nangungunang 10% ay nagsimula sa ibaba. Lahat ng taong nagtatagumpay ngayon ay minsang naghihirap. Lahat ng nasa tuktok ng iyong larangan ngayon ay minsang hindi pa kabilang sa iyong larangan at hindi pa kahit alam na ito ay nag-e-exist. Ibig sabihin nito ay kung handa kang bayaran ang presyo at magtrabaho ng husto at gawin ang mga sakripisyo, maaari kang makapasok sa nangungunang 10%. Ngayon, gaano katagal ito aabutin? Hindi ito aabutin ng 1 linggo o 1 buwan. Karamihan ng tao ay talagang hindi mapakali, at upang makamit ang pagiging eksperto sa iyong larangan ay nangangailangan ng 5 hanggang 7 taon. Sinasabi ng mga tao, 5 hanggang 7 taon, ano ba naman, 5 hanggang 7 taon na akong mas matanda bago ko simulan ang pagtamo ng malalaking gantimpala. Gaano ka naman kaya katanda sa loob ng 5 hanggang 7 taon sa anuman? Ngayon, narito ang isang mahalagang punto. Handa ka na ba? Ang panahon ay magdadaan sa anumang paraan. Ang panahon ay magdadaan. 5 hanggang 7 taon mula ngayon, 5 hanggang 7 taon ay nagdaan na. Ang tanong ay, magiging nasa tuktok ka ba ng iyong larangan, o mananatili ka pa rin sa ibaba kasama ng mediocre na 80%? At ang kahangahangang bagay ay ito, walang mas magaling sa iyo, at walang mas matalino sa iyo. Kung may ibang nasa tuktok ng larangan, ibig sabihin ay maaari ka ring maging nasa tuktok ng iyong larangan. Punta ka lang sa kanila at alamin kung paano sila nakarating doon, dahil nagsimula sila sa ibaba. Ngayon, maaaring mas matagal para sa iba at mas maikli para sa iba, ngunit ang bawat isa na naglalakad palayo at patuloy na gumagalaw ay sa huli ay makakarating doon. At doon nagmumula ang lahat ng mga gantimpala. Hindi lamang iyon, doon rin nagmumula ang lahat ng kaligayahan sa buhay. Kapag magaling ka sa iyong ginagawa, nararamdaman mong maganda ka. Pinapahalagahan ka at iniuugnay ng lahat sa paligid mo. Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga plano.
Maaari mong buksan ang anumang pinto kapag magaling ka sa iyong ginagawa, dahil bumabangon ka sa umaga at alam mong magaling ka. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa mga gantimpala na kasama nito. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagpapaunlad ng iyong natatanging mga talento at kakayahan. Bawat isa ay nilikha mula pa sa pagkabata na may espesyal na mga talento at kakayahan na, kung iyong i-improve sa pinakamataas na antas, maaring makatulong sa iyo na matupad ang anumang nais mo sa buhay. Bawat isa ay genetically na istrukturado upang magawa ng magaling ang isang bagay, na gawin ang isang bagay na kanilang ini-enjoy, gawin ito ng mahusay, at magkaroon ng malaking kasiyahan mula dito. Madalas na tinatanong ni Peter Drucker ang tanong, ano ka ba? Magaling sa anong bagay? Magaling ka ba ngayon? Anong dapat mong maging magaling? Anong pwede kang maging magaling? Anong magiging magaling ka? Kaya isa sa mga tanong na itinanong namin ay pagtingin sa iyong buhay, ano ang pinakamalaking naging dahilan ng iyong tagumpay hanggang ngayon? Anong ang pinakamalaking naging dahilan noong nakaraan? Ano ang iyong ginawa na nagdulot sa iyo ng pinakamahusay na mga resulta? Sapagkat tulad ng aming sinabi kanina, iniwan ng tagumpay ang mga bakas, at kung titingnan mo ang iyong nakaraan, madalas kang makakahanap ng mga tanda na nag-uudyok sa iyo patungo sa iyong hinaharap. Tandaan mo ba yung kabaro na nanalo ng 300 milyong dolyar sa loterya? Siya ay isang guro sa mataas na paaralan ng pisika, at tinanong sila kung ano ang gagawin niya dito. Sinabi niya na mag-take siya ng 1 linggo na bakasyon at saka babalik sa trabaho dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang trabaho sa pagtuturo ng pisika sa mataas na paaralan dahil labis niyang iniibig ang kanyang trabaho. Ito ay isang tao na nasa tamang lugar para sa kanya, at ngayon maaari na niyang sakyan ito sa isang mas magandang sasakyan, anuman. Ngayon, ang susunod na mahalagang hakbang patungo sa pagiging isang self-made millionaire ay tingnan ang iyong sarili bilang self-employed. Ang aming natuklasan ay ang pinaka-3% ng mga adulto sa ating lipunan ay nakakakita sa kanilang sarili bilang self-employed. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang nasa kontrol ng kanilang sariling buhay. Nang magsimula ako ng aking karera bilang isang binatang lalaki, 21 taong gulang ako, nagtatrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon, nakatira sa isang apartment na may isang silid tulugan, walang pera, sumasakay sa mga bus, 2. Araw-araw na ilang oras sa umaga para makarating sa trabaho at 2 oras sa bus papunta pa uwi. Naalala ko pa rin yun, at naalala ko pa rin ang isang ilaw na nagbukas isang gabi. Nakaupo ako roon sa aking maliit na apartment, sa aking maliit na kusina, at bigla kong na-realize na ako ang responsable, na ako ang may hawak sa aking sariling buhay, na walang darating na tutulong, at ito ay isa sa mga mahahalagang kaganapan sa aking buhay. Kaya ang natuklasan mo ay na lahat ng espesyal na tao ay napaka-responsable. Tingnan nila ang kanilang sarili bilang self-employed. Minsan tinatanong ko ang isang audience, sasabihin ko, ilan dito ang self-employed? At may mga taong itataas ang kanilang kamay at may mga hindi. Sasabihin ko, ano ang tunay na sagot sa tanong na ito? At ang tunay na sagot ay na lahat ay self-employed. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay isipin na nagtatrabaho ka para sa iba maliban sa iyong sarili. Kahit pa may ibang pumipirma sa iyong sweldo sa buong buhay mo, ang pinakamahalagang mga tao sa anumang organisasyon ay ang mga taong try natong ang kumpanya na para bang kanila itong pag-aari. Nakikita nila na ang lahat ng nangyayari ay may epekto sa kanila personal. Hindi sila ang mga 9 hanggang 5 na empleyado, ang mga walang pag-asa na nagsasabi, "Yo, pumupunta ako sa trabaho. Kapag hindi ako nasa trabaho, hindi ko na iniisip ang aking trabaho." Ang mga taong ito, mayroong nagsabi sa kanila na ito ay isang matalinong paraan ng pag-iisip. Ito ang paraan ng pag-iisip ng mga talunan. Ang mga nananalo ay nag-iisip tungkol sa kanilang kumpanya,
At kapag wala sila doon, iniisip nila kung paano nila ito maaring gawin ng mas mahusay. Kapag mayroong nangyayari sa kanilang kumpanya, ito ay kanilang pinananaligan ng personal dahil sa kanilang sarili nakikita nilang mataas ang kanilang responsibilidad. Bilang resulta, mas mataas ang kanilang sahod, mas maraming oportunidad sa edukasyon ang ibinibigay sa kanila, mas mabilis silang naipinomote, at ang mga ito ang mga tao na sa bandang huli, tulad ng keso, ay umuusbong sa tuktok ng bawat organisasyon at industriya ang tuktok na 3%. Ang susunod na sekreto sa pagiging isang self-made millionaire ay ang pagbuo ng malinaw na direksyon. Ang pagbuo ng malinaw na direksyon ay nangangahulugan na kailangan mong maging lubos na nakatuon sa mga layunin. Natutuklasan namin na lahat ng matagumpay na tao ay nakatuon sa mga layunin. Mayroong lumang kasabihan, hindi mo maaabot ang isang target na hindi mo nakikita. Kailangan mong malaman kung ano ang gusto mo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Mga ilang taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako sa isang hot oil company sa Texas. Ang hot oil company ay itinatag ni H.L. Hunt na naging pinakamayaman self-made multi-billionaire sa mundo. Sa kanyang tuktok, may-ari niya ang 200 kumpanya at mayroon siyang royalty income na $3 milyong kada araw. Napakagaling na tao, sa katunayan. Siya ay ini-interview ng isang kaibigan ko sa telebisyon bago siya namatay noong mga unang 70s, at tinanong siya, ano ang mga sekreto ng tagumpay? Sinabi niya, ang mga susi sa tagumpay ay 2 lamang sa buong buhay ko, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang mga ito. Sinabi niya, numero 1, sabi niya, pumili ka ng eksaktong kung ano ang gusto mo at isulat mo ito. Bumaba at gumawa ng plano para makamit ito. At ang pangalawa ay tukuyin ang presyo na kailangan mong bayaran upang makuha ito at pagkatapos ay pumili na bayaran ang presyong iyon. Ngayon, kung saan ang batas ng paghahasik at pag-ani, sanhi at epekto, natutunan ko ang karagdagang punto sa iyon. Natutunan ko na ang iyong kasalukuyang buhay ngayon ay resulta ng presyo na iyong inani hanggang ngayon. Anuman ang iyong inilagay, iyon ang iyong kinukuha. Kaya, kung anuman ang kinukuha mo ngayon bilang resulta ng iyong inilagay, kung hindi mo gusto ang iyong kinukuha, kailangan mong maglagay ng ibang bagay. Ang aking natuklasan ay ito, ang buhay ay palaging tungkol sa mahabang panahon. Kaya, sa makatuwid, sinasabi ng buhay na mayroong presyo na dapat mong bayaran, at mayroong 2 katangian. Una sa lahat, dapat mong bayaran ang presyo ng buo para sa iyong tagumpay, pag-aaral, paghahanda, masigasig na pagtatrabaho, at iba pa. At pangalawa, dapat mong bayaran ang presyo ng maaga. Hindi mo ito makukuha pagkatapos. Ang kung paano gumagana ang mundo ay una mong inilalagay ang kailangan mong ilagay, at pagkatapos ay makukuha mo ang mga gantimpala. Kaya, dapat mong itanong sa iyong sarili, ano ang presyo na dapat mong bayaran upang makamit ang tagumpay na iyong hinahangad. At dapat mong isulat ito at gumawa ng plano at magtrabaho rito araw-araw. Ngayon, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang mabilis na ehersisyo, na ito ang aking tanging ehersisyo na dapat mong gawin pagkatapos nating magkasama. Gusto kong kumuha ka ng piraso ng papel tulad nito at isulat ang 10 mga layunin na nais mong matupad sa susunod na 12 buwan. Isulat ang salitang, layunin, sa petsa ngayon sa itaas ng pahina. Isulat ang 10 mga layunin na nais mong matupad. Pagkatapos, itanong sa iyong sarili ang dakilang tanong na ito, kung maaari ka lamang matupad ng isang layunin sa listahang ito, ngunit maaari mong matupad ito sa loob ng 24 na oras, aling layunin ang magdudulot ng pinakamalaking positibong epekto sa iyong buhay. Ngayon, ito ay isang mahusay na tanong dahil karaniwang magiging malinaw ito sa iyo. Sasabihin mo, ito na yun. Kung magkakaroon ako nito, ito ang magdudulot ng mas malaking epekto sa aking buhay kaysa sa anumang iba.
Minsan ito ay isang layuning pinansyal, minsan ito ay isang layuning pangkalusugan, minsan ito ay isang layuning pangrelasyon, ngunit anuman ito, lagyan ng bilog ang layuning iyon. Pagkatapos, baligtarin ang pahina at isulat ito sa itaas ng pahina. Itakda ang isang petsa sa layunin. Gumawa ng listahan ng lahat ng bagay na maaari mong maisip na gawin upang matupad ang layunin. Pagkatapos ay simulan ang paggawa ng iyong listahan. At ito ang mahalaga, gawan ng paraan na gawin ang isang bagay araw-araw. Gawan ng paraan na gawin ang isang bagay araw-araw na magtutulak sa iyo ng isang hakbang patungo sa iyong pangunahing layunin. Ang aking pangako sa iyo na ang ehersesyong ito, pagpili ng iyong pinakamahalagang layunin, paggawa ng plano, at paggawa nito araw-araw, ay magbabago ng iyong buhay sa paraan na hindi mo may kakaila. Sinasabi nila na ang mga tao ay nagsisimula lamang maging dakila kapag sila ay nagtatakda ng kanilang pangunahing tiyak na layunin, ang kanilang numero 1 layunin, at ginagawa ito araw-araw. Ito ang sekreto sa pagiging isang self-made milyonaryo. Ito ang sekreto sa dakilang tagumpay sa buhay. Akin. Ang pangako ko sa iyo ay, isang linggo, isang buwan, isang taon mula ngayon, titingin ka sa likod at tiyak na manghang-mangha ka sa pagkakaiba na nagawa nito. Kamakailan lang, nagbibigay ako ng seminar, at may isang Ginoo na lumapit sa akin. Sinabi niya, alam mo, yung exercise sa pagtatakda ng mga layunin. Binago nito ang buhay ko. 10 taon na ang nakalipas, sabi niya, wala akong pera, naghiwalay ako, sabi niya, alak ako, at dinala ako ng isang tao sa isa sa iyong mga seminar. Sinabi niya, at ginawa ko ang ganoong exercise, at pinili ko ang aking pangunahing layunin. Sinabi niya, binago nito ang buhay ko. Sinabi ko, paano? Sabi niya, ngayon, sabi niya, may halaga na ako na $40 milyong. Sabi ko, wow. Sabi niya, oo, at utang ko ito sa aral na iyon. Ang susunod ay, tanggihan ang pag-iisip sa posibilidad ng pagkabigo. Ang pinakamahalaga at kamangha-manghang bagay ay ang takot sa pagkabigo, ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay sa buhay ng isang adulto. At hindi ito ang pagkabigo mismo, dahil bawat isa sa inyo ay propesyonal na bumagsak. Bawat isa sa inyo ay bumagsak ng paulit-ulit, hindi ba totoo iyon? Lahat tayo ay nagbabagsak. Lahat ng tao ay bumabagsak ng paulit-ulit. 9 sa bawat 10 bagay na sinusubukan natin ay hindi nagkakatulad sa inaasahan natin. May mga pagkabigo sa mga relasyon, sa trabaho, sa karera, sa mga investment, at sa lahat ng bagay. Hindi ang pagkabigo ang nagpipigil sa iyo, ang pagkabigo ay nagpapatalino sa iyo. Sinasabi namin na ito ang takot sa pagkabigo, hindi ang pagkabigo mismo, ang nagpipigil sa iyo. At ang paraan upang lampasan ang pagkabigo ay hindi mong pinapansin ang posibilidad ng pagkabigo. Ang patakaran ay, ito ay, walang ganitong bagay bilang kabiguan, mayroon lamang feedback. Kapag sinubukan mo ang isang bagay at hindi ito gumana, nakakakuha ka ng feedback, hindi kabiguan. Tandaan na ang karamihan sa mga bagay na sinusubukan mo ay hindi gagana sa unang pagkakataon. Kaya ang ginagawa mo ay sinasabi mo, oh, iyon ay isang kawili-wiling feedback, at binabangon mo ang iyong sarili at nagpapatuloy. Mayroon kang mas maraming feedback, at nagpapatuloy ka. Upang maging isang self-made milyonaryo, magkakaroon ka ng kabiguan ng paulit-ulit, taon-taon. Ngunit ang iyong utak ay may cybernetic na mekanismo, na nangangahulugang sa tuwing susubukan mo ang isang bagay, nakakakuha ka ng feedback, na nagpapabuti sa iyo. At kapag sinubukan mo ang isa pang bagay, nakakakuha ka ng feedback, na nagpapabuti sa iyo. Sa huli, makakarating ka sa punto kung saan masyado ka ng matalino, at hihinto ka sa pagkakamali. Simula ka nang gawin ang mas maraming tama at mas kaunti ang maling bagay.
Ngunit hindi mo makakamtan iyon maliban kung nakaranas ka ng mga kabiguan. Sinabi noon ni Henry Ford na ang kabiguan ay simpleng pagkakataon upang mas matalinong magsimula muli. Ngayon hayaan mo akong ipasa sa iyo ang isang mahusay na tuntunin na natuklasan sa panayam sa mga self-made milyonaryo. Ang mga self-made milyonaryo ay laging naghahanap ng mahalagang aral sa bawat kabiguan o hadlang o pansamantalang kabiguan. At palaging natutuklasan nila ang aral. Ngayon, ano ang ginagawa ng mga kabiguan? Ang mga kabiguan ay nagrereklamo at umiiyak at iniisip ang mga nawala nila at itinuturo ang kanilang mga problema sa iba. Sinasabi ng mga taong matagumpay, ano ang pwede kong matutunan dito na magpapatalino sa akin sa susunod? At ang aking pangako sa iyo, yaong mga naghahanap, natatagpuan. Kung ikaw ay maghahanap ng mahalagang aral sa pinakamalaking problema na iyong kinakaharap ngayon, palaging matatagpuan mo ang aral. Narito ang isa pang posibilidad, ang pinakamalaking problema mo ngayon ay maaaring maging ang pinakamalaking regalo na iyong natanggap kailanman dahil maaaring naglalaman ito ng aral na magpapaginhawa sa iyong tagumpay. Kung hihinto ka sa pag-iisip kung ano ang nangyari at sino ang may kasalanan at magsisimula ka ng paghahanap ng regalo sa loob ng iyong problema, minsan ito ay maaaring mag-transform ng iyong buhay. Ang susunod na susi ay italaga ang iyong sarili sa habambuhay na pag-aaral. Ngayon, ang magdadala sa iyo mula sa kahirapan tungo sa kayamanan ay ang personal na pag-unlad, profesional na pag-unlad sa ika-21 siglo. Gaya ng sinabi ni Peter Drucker, ang kaalaman at kasanayan ang mga susi sa ika-21 siglo, at ang tanging bagay na magiging may saysay, ang tanging kasanayan na magiging may saysay sa ika-21 siglo, ay ang kakayahan na matuto ng bagong kasanayan dahil halos lahat ng iyong alam ay nagiging luma sa isang mabilis na rate. Sinabi ni Stephen Covey na ang iyong kasalukuyang base ng kaalaman ay may kalahating buhay na 2 taon, na nangangahulugang kalahati ng lahat ng iyong alam na magiging hindi na mahalaga sa loob ng 2 taon, at 2 taon mula ngayon, kalahati pa. Kaya kung hindi ka patuloy na nag-aaral at nag-upgrade ng iyong kaalaman at kasanayan, hindi ka nananatili sa parehong lugar. Gayunpaman, tulad ng sinasabi ni Pat Riley, ang coach sa basketball, kung hindi ka nagiging mas magaling, mas nagiging mas masahol ka. Kung hindi ka patuloy na nag-aaral, sa totoo lang, ikaw ay natatabunan na. Kaya narito ang 3 susi sa patuloy na pag-aaral. Numero 1 ay magbasa sa iyong larangan ng 30 hanggang 60 minuto bawat araw. Sa ibang salita, patayin ang telebisyon, patayin ang radyo, itabi ang dyaryo, at magbasa lamang sa iyong larangan. Ang pinakamahuhusay na lugar na pagbasa, sa by the way, ay mga libro. Magbasa ng mga libro, ang mga pinakamabentang libro na isinulat ng pinakamatagumpay na mga tao sa iyong larangan dahil ang mga libro ay naglalaman ng isang kayamanan ng yaman na maaaring magbigay sa iyo ng kakayahan upang maglingkod sa isang mas mataas na antas upang makamit ang mas mahusay na mga resulta kaysa sa dati. Kaya magbasa ng 30 hanggang 60 minuto bawat araw. May mga taong nagsabi sa akin, maraming tao sa loob ng maraming taon, na ang pagbasa ng 1 oras bawat araw ay nagpatong at nag-triple sa kanilang kita sa loob ng 1 taon. Ang pangalawang bagay na gagawin mo ay kunin ang bawat kurso na posibleng mong gawin, ang mga kurso at seminar na available sa iyo sa iyong larangan na ibinibigay ng mga profesional, na mga kurso na naitatag sa loob ng maraming taon. At taon-taon, sila ay nasubak at nasubak at nasubak. Ang taong nagsasalita sa iyo ng ilang oras ay naglaan ng libu-libong oras sa pag-aaral ng kanilang paksa. Sila ay nag-dry test nito o nagkaroon ng mga test run kasama ang libu-libong iba pang tao. Kapag ikaw ay kumuha ng isang kurso, maaari kang magkaroon ng sapat na impormasyon sa loob ng 1 o 2 araw na higit pa kaysa sa maaari mong matutunan sa 2 o 3 taon, o marahil kahit sa isang buong buhay. Lahat ay inilapat at pinagsama-sama.
Sinasabi ng mga tao, hindi ko kayang magbayad ng kursong iyan. Hindi mo kayang hindi bumili ng mga libro. Hindi mo kayang hindi pumunta sa mga kurso. Mga ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong dentista, at siya ay isang napaka-successful na dentista. Siya ay inirekomenda sa akin ng isang kaibigan. Ang dentista na ito ay nagretiro sa edad na 53, at bago siya nagretiro, siya ay nagbenta ng kanyang practice para sa mga $2 milyong. Bago siya nagretiro, sinabi niya sa akin kung bakit. Sinabi niya mga 8 taon na ang nakalilipas, siya ay dumalo ng isang dental congress sa Hong Kong. Ang dentista na ito ay mula sa California. Siya ay naglakbay mula California patungong Hong Kong upang dumalo sa internasyonal na dental congress dahil may mga espesyalista na nagbibigay ng pribadong mga lecture, mga plenary session sa gilid, at siya ay dumalo sa sesyon na ito. Ito ay tungkol sa isang partikular na teknik ng cosmetic surgery na ito ay inimbento ng dentista na ito na wala pang iba ang nakakaalam, kung saan maaari mong ayusin ang buong harap ng isang tao para sila ay magmukhang maganda sa napakababang halaga at napakataas na antas ng epektibidad. Siya ay bumalik, at sinimulan niyang ipatupad ito. Sa kanyang practice, nagsimulang maglipad ang mga tao mula sa 500 hanggang 1,000 milya ang layo. Bawat dentista ay nagpadala ng kanilang mga kamag-anak at sila mismo sa dentista na ito. Siya ay may kakayahan na singilin ang anumang halaga na gusto niyang singilin. Sinabi niya, 8 taon mamaya, nagretiro siya bilang isang self-made milyonaryo sa edad na 53 upang tamasahin ang kanyang pera sa natitirang bahagi ng kanyang buhay mula sa kung ano ang natutunan niya mula sa isang sesyon sa isang komperensya sa isang kurso. Ngayon, iyan ay isang totoong kwento, at marahil ito ay isang exception, ngunit hindi mo maaring malaman kung saan manggagaling ang impormasyon. Ang ikatlong paraan kung paano mo maari palakasin ang iyong mga kasanayan ay sa pamamagitan ng pakikinig sa mga audio program sa iyong kotse. Ang karaniwang driver ay nagmamaneho, paumanhin, 500 hanggang 1,000 oras bawat taon, 25 hanggang 50,000 milya. Kung makinig ka sa mga audio program sa iyong kotse, ayon sa Universidad ng Timog California, maaari kang makakuha ng halos katumbas ng buong oras ng pag-aaral sa universidad sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa material sa pag-aaral habang ikaw ay nagmamaneho. Ito ay lubos na maaaring magbago ng iyong buhay. Napakahalaga. Narito ang isang kagiliw-giliw na punto, habang mas nag-aalay ka sa pagiging pinakamahusay na tao na maaari mong maging, mas nagugustuhan mo ang iyong sarili at nirerespeto ang iyong sarili, mas marami kang enerhiya, mas malalaking layunin ang iyong itinatakda para sa iyong sarili, mas tumatagal ka. Kapag ikaw ay nag-i-invest sa iyong sarili at nagbabasa at nag-aaral at nagpapalakas ng iyong mga kasanayan, sinasabi mo sa iyong sarili, "Wow, ako ay ang isang tao na may isang malaking kinabukasan, at nasa akin ang kapangyarihan na pagsumikapan ang aking potensyal." At ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tumataas, ang iyong respeto sa sarili ay tumataas, ang iyong pakiramdam ng personal na pagmamalaki ay tumataas, at ikaw ay nagsisimulang mag-promote ng mas marami at mas malaki ang sahod sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ngayon, ang susunod ay magbuo ng mentalidad ng isang workaholic. Sa ating lipunan ngayon, marami kang maririnig na mga tao na nagsasabi tungkol sa pagpapahinga, pagkakaroon ng balanse sa iyong buhay, pagsasarap, pag-relax, pagsasaya sa trabaho, pagiging masaya, pagkakasundo sa iyong mga katrabaho. Ito ay salita ng mga talunan. Talunan, talunan, talunan. Ngayon, may panahon sa iyong buhay na pwede kang magpahinga, tama ba? Pwede kang magpahinga ng kunti. Ngunit iyon ay kapag ikaw ay nagtagumpay na, hindi bago mo pa narating ang tagumpay. Dahil bago mo pa narating ang tagumpay, ikaw ay nakikipagkompetensya sa daan-daang libo, milyon-milyong iba pang mga tao, tulad sa Olympics, na gusto rin magtagumpay. At upang manalo ka,
kailangan mong magtrabaho ng mas masipag, mas mahusay, at mas matalino kaysa kanila. Kaya, ang tuntunin ay magbuo ng mentalidad ng isang workaholic. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, magsimula ka ng kaunti ng maaga, magtrabaho ng kaunti ng mas marami, at manatili ng kaunti ng mas mahaba. Gamitin ang tinatawag kong 40+ formula. Ang 40+ formula ay nagsasabi na ang pagtatrabaho ng 40 oras bawat linggo ay nagbibigay sa iyo ng pagkaligtas, at iyon lang. Kung magtatrabaho ka ng 40 oras bawat linggo, mabubuhay ka. Hindi ka gumagalaw sa harap. Hindi ka umaasenso. Ikaw ay halos na lang hawak. Bawat oras na iyong inilalaan sa ang iyong trabaho o ang iyong sarili sa higit sa 40 ay isang investasyon sa iyong hinaharap. Kaya, maaari mong malaman kung ano ang magiging hinaharap mo nang walang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtingin sa dami ng oras na higit sa 40 na iyong inilalaan. Ngayon, ilang oras ang inilalaan ng karaniwang self-made milyonaryo sa Amerika hanggang sa siya ay makaabot sa marka ng $1,000,000? 50. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho ng 70, 80, 90. Ang karaniwan ay 59 na oras. Magkano ang inilalaang oras ng karaniwang pinakamataas na executive? 59 na oras din. Kaya, iyan ang unang tuntunin, ang mga oras na inilalaan mo ng higit sa 40. Sinasabi ng mga tao, ang aking opisina ay nakalock at hindi ako makapasok ng higit sa 40 na oras sa isang linggo. Maganda iyon. Gumugol ka na lang ng natitirang oras sa pag-i-invest sa iyong sarili, pagpapagaling sa iyong trabaho kapag ginagawa mo ito. Ngayon, narito ang aking pangalawang prinsipyo, at ang prinsipyong ito ay nagbabago ng iyong buhay. Ito ay ganito, magtrabaho ng palagi. Magtrabaho ka kapag ikaw ay nagtatrabaho. Magtrabaho, huwag maglaro. Sa kasalukuyang panahon, ang buong 50% ng oras sa pagtatrabaho ay nasasayang, at ito ay nasasayang sa walang kabuluhang pag-uusap, personal na negosyo, tawag sa pamilya, pagsusurf sa internet, pagbabasa ng periodiko, pag-inom ng kape, mahabang oras ng tanghalian, pagdating ng huli at pag-alis ng maaga. At pagkatapos, ang kalahating porsyento, ikaw ay nagmamadali dahil ikaw ay nasa likod na dahil nasayang mo ang maraming oras sa walang kabuluhang pag-aaksaya ng oras. Ngayon, nagsisimula ka ng magtrabaho, at hindi ka nagtatrabaho sa mga mataas na prioridad na gawain. Sinusubukan mong makawala sa lahat ng mga maliit na bagay. Kaya ang nangyayari ay ang mga malalaking gawain ay simulan ng mag-ipon gaya ng isang bunga ng matinding stress. At pag-uwi mo sa gabi, iniisip mo, kailangan ko bang gawin itong trabaho? Kailangan kong tapusin ang proyektong ito, ngunit hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko para itigil ang pakikipag-usap sa mga katrabaho tuwing pumasok sila. Parang automatiko, tulad ng isang kondisyon na tugon, oras na ito, paulit-ulit na pag-uusap. Hindi, ang dapat mong gawin ay magtrabaho ng palagi. Magtrabaho ka. Kung may pumasok at magsabi, "Hey, mayroon ka bang 1 minuto para makipag-usap?" Sabihin mo, "Oo, ngunit hindi ngayon." Bakit hindi tayo mag-usap pagkatapos ng trabaho? Sa pagitan ng mga oras na iyon, kailangan kong bumalik sa trabaho. Sabihin mo, bakit hindi ka nalang pumunta sa kabilang dako at sirain ang kanyang karera, ngunit huwag kang magtagal dito at sirain ang akin. Napakahalaga. May isang magandang kwento ng isang batang babae na lumapit sa kanyang ina at sinabi, "Mommy, bakit lagi ni Daddy dinala ang kanyang briefcase sa bahay? At nagtatrabaho siya sa gabi, at nagtatrabaho siya sa mga weekend, at hindi siya naglalaan ng oras sa pamilya." At sinabi ng ina, "Mahal, dapat mong maunawaan, hindi kayang tapusin ni Daddy ang lahat ng kanyang trabaho sa opisina, kaya't kailangan niyang dalhin ito sa bahay." Sinabi niya, bakit hindi na lang nila siya ilagay sa mas mabagal na klase?
Ang susunod na tuntunin ay makalapit sa tamang mga tao. Ito ang isang mahalagang susi para maging self-made milyonaryo. Makipaligid sa tamang mga tao. Ginawa ni Dr. David McClellan sa Harvard ang mga pag-aaral sa loob ng 25 taon upang alamin kung bakit may mga taong malaki ang tagumpay sa buhay. Ang natuklasan niya ay, hanggang sa 99% ng iyong tagumpay sa buhay ay magiging resulta ng kung ano ang tinatawag niyang iyong reference group. Ang iyong reference group ay ang mga tao na may sinong mga karaniwang kasama mo. Sila ang mga taong kasama mo sa trabaho, ang mga taong kasama mo sa bahay, sa simbahan, sa partido mo sa politika, sa iyong social circle. Ang natuklasan niya sa pakikipagtrabaho sa mga tao ay na ang pagbabago ng grupo ng isang tao ay lubusang nagbabago sa paraan nila ng pag-iisip. Bakit? Ito ay dahil tayo ay parang mga chameleon at absorb natin, sa pamamagitan ng balat, ang mga saloobin, opinyon, kilos, estilo ng pananamit, estilo ng pagsasalita ng mga taong kasama natin sa karamihan ng oras. Kung magsisimula ka na makihalubilo sa mga nananalo sa karamihan ng oras, makikita mo na sila ay may lubos na ibang pananaw sa mundo. Sila ay positibo, masigla, nakatuon, nag-aaral, lumalago, positibo sila sa kanilang ginagawa, at magsisimula kang maging ganoon. Alam natin na ang ating mga relasyon ang nagtatakda ng 85% ng ating kaligayahan o kawalang saya sa buhay. Sa ibang salita, kung mayroon kang masamang relasyon at personal na relasyon, hihila ka nila pababa ng mas masahol pa sa isang angkor sa dagat. Kung may masamang boss ka, sisira ito ng iyong kasiyahan at trabaho. Kung mayroon kang isang negatibong katrabaho, natuklasan nila na ang isang negatibong tao sa opisina ay maaaring magdala ng kadiliman sa buong opisina dahil sa kanyang o kanyang negatibidad. Kaya ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay piliin mo ang iyong mga relasyon ng maingat at makihalubilo lamang sa mga taong gusto mo at iginagalang at nag-e-enjoy kang kasama. Ang susunod ay, maging handa na umakyat mula sa tuktok hanggang sa tuktok. Isa sa mga susi sa pagiging isang self-made milyonaryo ay ang maunawaan na ang buhay ay hindi kailanman isang patuloy na trend, ito ay palaging pataas at pababa, kaya't umaakyat ito parang kapag umaakyat ka sa tuktok ng bundok, kailangan mong bumaba sa lambak bago ka umakyat sa susunod na tuktok. Kaya ang buhay ay mga siklo at trend. Ang buong buhay ay mga siklo at trend, at mayroong mga siklo ng pagtaas at mga siklo ng pagbaba, at mayroong mga uptrends at downtrends. Ang tanong ay, ano ang pangkalahatang direksyon ng iyong paglalakbay? Sinasabi namin na ito ay ang buhay ay 2 hakbang papunta sa harap at 1 hakbang pabalik. Ang mga matagumpay na tao ay nagfo-focus sa 2 hakbang papunta sa harap, at pagkatapos ay pinuprotektahan nila ang kanilang mga sarili sa ibaba. Nagtatayo sila ng mga cash reserves, naglalagay sila ng mga stop-loss order sa kanilang stock market. Mabuti nilang binabantayan kung ano ang kanilang ginagawa upang subukan nilang mapanatili ang 2 hakbang pataas, at pagkatapos ay siguruhing ang 1 hakbang pabalik ay hindi gaanong malayo. At pagkatapos, gusto nilang siguruhing ang kurba na ito ay pangkalahatang paakyat para sa bawat pagkakataon na may 1 hakbang pabalik. Sila ay lalong nauuna kaysa sa dati bago ang susunod na isa, na kung saan ay upang mag-develop ng pagtibay at bumalik. Ang pagbuo ng pagtibay at pagbabalik ay isa sa mga pangunahing katangian ng mga self-made milyonaryo dahil tulad ng sinabi ko kanina, karamihan sa mga bagay ay hindi magtatrabaho. Ito ay napaka-interesanting punto, na ikaw ay patuloy na babagsak at kung ano ang alam natin. Ang aking kaibigan na si Charlie Jones ay nagsasabi, ay kailangan mong mag-rebound, huwag mong sugatan ang iyong sarili, at kailanman nangyayari ang mga bagay, bumabalik, at ano ngayon? Matagal ko nang natutunan ang nakakaintrigang pamamaraan ng tinatawag na mental rehearsal.
At sinasabi ng mental rehearsal na dapat mong ihanda ang iyong isipan para sa mga inaasahang pagbaba bago pa man mangyari ang mga ito. Kaya sinasabi mo, sheesh, sa takbo ng buhay, magkakaroon ng mga pagkakamali. Pero kapag nangyari na ang mga ito, hindi ako magagalit. Hindi ako magagalit o anuman paman. Dadalhin ko lang ito, matututo mula dito, aahon ako, at magpapatuloy. Minsan tinatanong ko itong tanong na ito, mayroon ba rito ang mayroon mang mga problema? Lahat ay nagsasabing oo. Lahat ay may mga problema. Ito ang tuntunin, ang buong buhay ay isang walang tigil na serye ng mga problema. Hindi sila nagtatapos. Ang mga problema ay patuloy na dumadating tulad ng mga alon ng karagatan. Ang tanging pahinga sa walang tigil na serye ng mga problema ay ang paminsang krisis. Kaya ang buhay ay magiging problema, 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 krisis. Problema, 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 krisis. Parang mga alon ng karagatan. 6 na problema sa isang krisis. 6 na problema sa isang krisis. Ibig sabihin nito, ang lahat dito ay nasa gitna ng isang krisis ngayon, kakalabas lang sa isang krisis, o kakarating pa lang sa isang krisis. Kaya ang natuklasan namin ay ito, ang tatak ng mga nangungunang tao, 30 taon ng pananaliksik. Ito ang paraan kung paano mo haharapin ang isang krisis, kung paano mo haharapin ang mga problema, at kung paano mo haharapin ang isang krisis. At ang natuklasan namin ay ito, ang mga nangungunang tao ay naghahanap ng solusyon sa bawat problema. Hindi sila nagpapadala sa kanilang sarili na maging galit at nagagalit kapag may mali. Sinasabi nila, sige, ano ang solusyon? At sila ay nagiging sobrang nakatutok sa paghahanap ng solusyon. Kapag mayroon kang napakalaking problema, iyon ay nagpapalakas ng kreatibidad upang malutas ang problema. Kaya ang gagawin mo ay isulat at linawin ang problema ng mabuti. Kung may problema ka, sabihin mo, sandali lang, ano ang problema ko? Ano ba ang iniisip ko? At isulat mo ito. At ang mismong paglilinaw ng isang problema ng mabuti ay madalas na nagpapakilos ng solusyon sa problema. Ang isang huling pamamaraan na nais kong ibigay sa iyo tungkol sa iyong pangunahing layunin, at kung gagawin mo lamang ang dalawang bagay na ito bilang resulta ng ating panahon sa isa't isa, sila ay magbabago ng iyong buhay. Matagal mo nang natukoy ang isang layunin na maaaring magkaroon ng pinakamalaking positibong epekto sa iyong buhay. Ngayon ang gagawin mo ay isulat ang layuning iyon sa tuktok ng isang pahina sa anyo ng tanong. At sasabihin mo, halimbawa, ang layunin mo ay dobluhin ang iyong kita. Maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Sabi mo, ano ang lahat ng mga bagay na maaari kong gawin upang mapalaki ang aking kita sa susunod na 12 buwan? Isulat ito bilang isang malinaw na tanong. Mas maganda pa, kung kumikita ka ng $50,000 bawat taon ngayon, ano ang maaari kong gawin upang kumita ng $100,000 sa susunod na 12 buwan? Mas detalyado ang tanong, mas maganda. Pagkatapos, ayalin mo ang iyong sarili sa pagsusulat ng 10 hanggang 20 mga sagot sa tanong na ito. Kailangan mong isulat ang hindi bababa sa 20 na sagot, magtrabaho ng mas mabigat, magtrabaho ng mas matalino, magsimula ng mas maaga, magpabilis ng pagtulog, magpalat ng trabaho, mag-upgrade ng aking mga kasanayan, anuman ito. Pilitin mong isulat ang iyong sarili hanggang sa makalikha ka ng 20 na mga sagot. Tinatawag namin itong mindstorming. Ang mga unang 3 hanggang 5 sagot ay magiging madali, ang mga sumunod na 3 hanggang 5 sagot ay magiging mahirap, at ang huling 10 na sagot ay magiging lubhang mahirap. Ngunit ibinigay ko ang ehersisyong ito sa mga tao na naging milyonaryo na ng maraming beses, hindi ko na mabilang, dahil madalas nilang natuklasan na ang ika-20 na sagot ay nagbabago ng kanilang buong buhay.
At kung kailan mo ito ginawa kahit isang beses, ito ay lubos na kamangha-mangha. Mas maraming tao ang naging milyonaryo gamit ang simpleng ideya ng mindstorming, ang tinatawag kong 20 ideya na pamamaraan, kaysa sa anumang iba pang solong pamamaraan ng malikhain na pag-iisip na natuklasan kailanman. Kapag nakakuha ka na ng iyong 20 na mga sagot, pumili ng isang sagot at kumilos ka agad dito. Hindi mahalaga kung ano ito, kumuha ka lamang ng isang sagot at kumilos ka agad dito, at yan ay magpapanatili sa iyo na mag-isip at kumilos ng malikhain sa buong araw. Ang susunod na sekreto ay, ang pagiging isang self-made milyonaryo ay nangangahulugang maging hindi matitinag na optimista. Ang hindi matitinag na optimista ay nangangahulugang iniisip at pinag-uusapan mo ang iyong pinakagusto sa karamihan ng oras. Ang mga optimista ay iniisip at pinag-uusapan ang kanilang nais. Hinahanap nila ang mabuti sa bawat sitwasyon, hinahanap nila ang mahalagang aral. Patuloy nilang pinapakain ang kanilang isipan ng mga magagandang ideya, na nagbubukas ng mga bagong pananaw. Ang natuklasan ko ay mayroong 3 magagandang katangian ng mga optimista. Una, mas marami silang natututunan. Bilang resulta, maaari nilang masiglang dagdagan ang posibilidad na kanilang matutunan ang tamang bagay sa tamang panahon. Pangalawa, mas marami silang sinusubukan. Ito ay nagpapataas ng malaki sa posibilidad na sila ay magtatangkang gawin ang tamang bagay sa tamang panahon. At pangatlo, sila ay matyaga, hindi sila sumusuko. Ang mga optimista ay gumagawa ng desisyon na kapag minsan nilang naisip na magiging mayaman sila, hindi sila titigil hanggang sa makamit nila ang layuning iyon. Ngayon, magkakaroon ba sila ng maraming pagsubok at hadlang at mga kahirapan? Alam mo ba na halos lahat ay nagtatagumpay sa iba't ibang direksyon mula sa kanilang orihinal na inaasahan o iniisip? Ngunit patuloy pa rin silang nagtutuloy, halos tulad ng isang manlalaro ng football na tumatakbo sa loob ng field, tumatakbo, humaharang, nagbabago, umaatras, pumapalakad, patuloy, ngunit hindi nawawala sa layunin. Kaya ang mga optimista ay mas marami pang natututunan, mas marami pang sinusubukan, at mas matagal pang nagtitiyaga. Nais kong iwan sa inyo ang 2 huling katangian ng mga self-made milyonaryo. Pangalawa, ang huling katangian ay ang pagbuo nila ng mga katangian ng tapang at pagtitiyaga. Sinabi ko dati, ang pinakamalaking solong hadlang sa tagumpay ay ang takot sa pagkabigo. Ang lunas sa takot sa pagkabigo ay ang kaugalian ng tapang. At ang alam natin ay kailangan mo ng 2 uri ng tapang upang magtagumpay. Ang unang uri ng tapang ay ang tapang na magsimula. Ito ang tapang na maglunsad ng walang garantiya ng tagumpay. May isang beses na sinabi ng isang tao na kung lahat ng hadlang ay dapat unahin na alisin, wala nang mangyayari. Kaya, ang mga taong matagumpay ay handang mag-isip, magplano, gumawa ng desisyon, at pagkatapos ay kumilos ng walang garantiya. Sinasabi namin, lumukso, at ang lambat ay lilito. Kumilos ng walang garantiya at pagkatapos ay matuto. Ang ikalawang bahagi ng tapang ay ang tapang na magpatuloy. Ito ang tapang na magpatuloy. Ito ang tapang na magpatuloy. Ito ang tapang na manatiling patuloy. Ito ay gumawa ng desisyon ng maaga na hindi ka magbibitiw, ano man ang mangyari. Hindi ka magbibitiw. Ikaw ay madadapa ng paulit-ulit, ngunit hindi ka magbibitiw. At ang nakakapagtaka ay kung gagawa ka ng desisyong iyon ng maaga, makikita mo ang iyong sarili na patuloy na bumabalik. Kaya, ang tapang ay nangangahulugan. Nangangahulugan ito ng tapang na magsimula at ang tapang na magpatuloy. At ang huling katangian ng mga self-made na milyonaryo, at tinawag ni Napoleon Hill ito ang pangunahing susi sa kayamanan, pagkatapos pag-aralan ang 500 sa pinakamayayaman na tao sa kasaysayan ng Amerika, sinabi niya, ay ang katangian ng disiplina sa sarili. Ito ang kakayahan na gawin mo ang dapat mong gawin kapag dapat mong gawin ito.
Kung gusto mo o hindi, ang kalidad ng disiplina sa sarili ang magiging dahilan upang maging matagumpay ka. Ito ay kakayahan na pilitin ang iyong sarili na gawin ang alam mong dapat mong gawin. At narito ang kamangha-manghang pagtuklas, ang pagtitiyaga ay disiplina sa sarili na nasa aksyon. Sa bawat pagtitiyaga mo, binubuo mo ang iyong disiplina sa sarili. Sa bawat pag-practice ng disiplina sa sarili, binubuo mo ang iyong kakayahan na magpatuloy. At ang dalawang ito ay konektado sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Kaya, habang mas nagpapatuloy ka, mas napapalapit ka sa iyong sarili. At habang mas nagkakagusto ka sa iyong sarili, mas mayroon kang disiplina. At habang mas mayroon kang disiplina sa praktika, mas nagkakagusto ka sa iyong sarili. Bilang resulta, mas nagpapatuloy ka. At sa huli, nakakarating ka sa isang mataas na takbo. Ngunit hindi ka na makakapigil. Nararating mo ang punto kung saan alam mong maaari mong makamit ang layunin, at walang bagay sa mundo ang makakapigil sa iyo. At bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagpapalakas sa iyo ng lalo at lalo hanggang sa wakas. Ang mga tao ay sasabihin, alam ko ang isang bagay tungkol sa kanya, alam ko ang isang bagay tungkol sa kanya, hindi mo siya maipipigil kapag nagdesisyon na sila ay may gustong makamit. Hindi sila hihinto hanggang sa makamit nila ito. At kapag na-develop mo ang ganyang kalidad, walang imposible sa iyo. Kaya, hayaan mo na lamang akong mag-iwan sa iyo ng mga huling punto na ito. Tayo ay nabubuhay sa pinakamagandang panahon sa buong kasaysayan ng tao. Mas maraming tao ang magkakaroon ng mas maraming pera sa mga susunod na taon kaysa sa lahat ng mga pera na nangyari sa buong kasaysayan ng tao. Mas maraming tao ang magkakaroon ng nagiging milyonaryo at patuloy na naging milyonaryo ngayon sa mas mabilis na rate kaysa sa anumang inaakala natin noon. At walang mas magaling sa iyo, at walang mas matalino sa iyo. At kung gagawin mo ang ginagawa ng iba pang mga self-made na milyonaryo, wala sa mundo ang makakapigil sa iyo na sa huli makamit ang parehong resulta ng iba pang mga self-made na milyonaryo. At sana'y gawin mo. Maraming salamat. Umaasa kami na nagustuhan mo ang espesyal na presentasyon ng mga sekreto ng mga self-made na milyonaryo ni Brian Tracy.